Dumako ho tayo. Dito po, mapapakamot ng ulo ang mga DDS dito, mga boss. Masakit sa mata nila itong balita na ito. No? Marcos signed Executive Order number 81. Removes Sara from National Security Council. Aray ko po, mga boss. Tatanungin nyo pa ba ako kung bakit tinanggal ang vice-presidente diyan sa National Security Council, mga bossing? Kailangan pa po bang itanong yan? Okay, sige. Unang-una ho, mga kababayan, di ba alam naman natin, yung pagbabantang ginawa ng ating vice-presidente, uulitin ko pa po ba? Yung PI niya, malulutong na PI para kay Martin Romualdez, Lisa Araneta Marcos at Bongbong Marcos, mga bossing. Na kapag daw po siya ay nategi, meron na daw po siyang inutusan, no? Natetegi kay PBBM, kay First Lady, at kay House Speaker, mga kababayan. Oh. Yun ba, tingin nyo hindi po national threat yun? Tingin nyo po ba, hindi po ano yun, maglalagay sa alanganin ng ating bansa, mga bossing? Yun na lang nga po no? Pangalawa, alam nyo po, ginawa din ng dating Pangulong Duterte kay Atty. Leni Robredo, mga kababayan, yung pagtanggal sa National Security Council. At isa po sa nakikita ko na dahilan ng dating presidente doon, dahil nga po, hindi nila kaalyado. Ano? Ang vice-presidente naman po natin, mga kababayan, sa sitwasyon na to, hindi na naman din ho uma-attend doon sa mga pa-meeting-meeting ng National Security Council. Merong mga alibay kung ano-ano, may mga party na gagawin, may mga pupuntahan, etc., etc. Wala na din ho, mga kababayan. Ano pa saysay nun? Di ho ba? Ano pa saysay? At para manatili sa National Security Council ang vice-presidente. Kayo nga ho, magsabi mga bossing, dapat pa po ba na manatili o wala na lang? Parang dekorasyon na lang din ho, mga bossing. Di ho ba? Nako. Pang-apat, baka mamaya ang ating vice-presidente spy na ng China. Baka lang. Di ba? Wag kayong magalit agad, DDS. Kasi posible naming isipin yun. Di ba? Doon nga po sa West Philippine Sea, ang vice-presidente hindi na po makapagsalita. Hindi na po sabi kung ano ang kanyang panig. At meron pong mga nauulinigan na yung kanila pong pondo sa side na yan, mga bossing, hindi po galing sa akin. Chismis po. Ayan, Ayan, sige. Chismis pala tong sinasabi ni Mark Ramos Ano? Okay lang po, walang problema. Pero naririnig po natin sa mga usap-usapan, no? Na China daw po pinupondohan yung kampo nila. Tingin mo makakatulong pa sa National Security Council ang vice-presidente? Kaya tama lang po ang ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mga boss. No? Wala nang silbi ho parang siya na nga yung banta ng ating bansa, mga bossing Sabi dito, ayan. Ito po yung Executive Order number 81. Reorganizing the National Security Council, whereas Commonwealth, National Defense Act created the council. National Defense, now the National Security Council under Executive 115, etc. Blah, 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 as the principal advisory body in proper coordination and integration of plans and policies relating to or which implication of national security. Sa ngayon sa inaasta ng vice-presidente, mga bossing, masasabi pa po ba natin na makakatulong ho siya dyan? Eto daw po, mga kababayan. Section 1, reorganization of the NSC. The NSC is hereby reorganized, shall now be composed of the following: President as a chairperson, dapat usod dyan, mga bossing. Sunod dyan, Vice President, wala na ho, no?
President as a chairperson. Letter B, Senate President. O, tumalo na sa Senate President si Chis Escudero. Speaker of the House of Representatives. O, Martin Romualdez. Isa po sa pinagbantaan ng ating Vice Presidente. Senate President. O, pro tempore. Ang ano ho yan, si Jinggoy, kung hindi ako nagkakamali. 3 deputy speaker to be designated by the Speaker, Majority Floor Leader, Majority Floor Leader of the House, Senate, Minority, wala talaga ang Vice Presidente. Kaya yung mga DDS, mga kababayan, nag-aatungalan ho. Ayan, tingnan nyo dyan sa comment section. Tingnan nyo, yung mga DDS, nag-aatungalan ho. Animong parang hindi ho nila alam kung ano yung mga pinaggagawa ng Vice Presidente. Oy, wag kayo mag-iyakan dyan sa comment section. Bakit? Akala nyo ba tapos na yung patawag sa kanila sa NBI? Ay, hindi pa. Mas lalaliman ang investigasyon sa Vice Presidente. Ang problema ho kasi sa Vice Presidente, mga kababayan, imbis na solusyonan po yung problema pangkasalukuyan, mga bossing, ang ginagawa po, iniiwasan na sagutin yung problema niya pangkasalukuyan. So ngayon, hindi niya ho napapansin, mga boss, na gumagawa na naman siya ng another na problema. At dito na nga po pumasok yung pagbabanta sa presidente, asawa ng presidente, at House Speaker. Nadagdagan pa ho, mga bossing. Di ba? Ngalngalan po yung mga DDS na talagang garapal na itong ginagawa ni Bongbong Marcos. Etong gobyerno na ito, wala na talagang patutunguhan. Sabi nga po ng Executive Secretary ho, ayan ang lagda ni Lucas Bersamin. Sabi nga po ng Executive Secretary, mga kababayan, Statement of the Office of the Executive Secretary Lucas Bersamin, EO 81 2024 is issued to reorganize and streamline the membership of the NSC. At the moment, the BP is not considered relevant to the responsibilities of membership in the NSC. Hindi naman pala relevant na ang Vice Presidente. At iba na ho ang tahak ng Vice Presidente, mga boss. Hindi mo na mararamdaman sa kanya na kasama siya, doon sa pag-angat ng Pilipinas. Hindi mo na mararamdaman yung parehas ng tinatahak ng gobyerno ng Pilipinas po na paunlarin ang ating bayan.